Pagkatapos dinggin, ginrant ang extradition. Di tuwan-tuwa si Boyeng, uy, babalik na si Congressman Teves. Justice will be served. May apila pa. Tatlo po ang nagdesisyon. Sa tatlong yon, dalawa ang nagsabing tama na i-extradite si Congressman Teves. Yung isa, hindi siya payag. Ang tawag doon, dissenting opinion. Okay. Pero outvoted siya 2 against 1. Pagka ganon, pwede ka bang kumapila sa plenary. Magiging 5 ang titingin sa apila mo. Nag-apila kami. Biglang sinabi, unanimously, hindi dapat i-extradite. O nagpupuputok ang butsi ni Boyeng. Alam nyo, mali yung ginagawa niya on so many levels. Unang-una, tayo ay may diplomatic relations sa Timor-Leste. Bago sasabihin mo publicly, immature ang justice system ng Timor-Leste. Sasabihin mo, may suhulan dyan, corrupt. Worse than the Philippines. Kaya ko nga itong si Kamoting Kahoy talaga itong si Remulla. Di ba ang question sa kanya? There is corruption in Timor-Leste. Just like ours, sabi ng isang reporter. Parang tayo, corruption. Sabi niya, even worse. Pag sinabi mong even worse, kahit hindi totoo yun, parang inamin mo may corruption dito. Ayun, kaya lang, mas corrupt daw ang Timor-Leste. Para sabihin mo yun, bago noong nililitis yung kaso, pabalik-balik ka sa Timor-Leste, nilalakad mo, nakikipag-meeting ka doon sa Pangulo ng Timor-Leste, si Jose Ramos Horta. Pupunta ka roon. Haharap ka sa presidente, baka ngayon sasabihin mo, corrupt, immature ang justice system ng Timor-Leste. Anong klaseng ugali ka meron? Maling comment yun. Di ba? Opo. Napakasama ng ugali mo. Anong mukhang ihaharap mo doon ngayon? Nagagalit yung mga tao sa Timor-Leste, baka di mo alam, Secretary Remulla. May diplomatic relations kayo. At tayo, ang Pilipinas. Para sabihin ng isang miyembro ng gabinete na corrupt, walang kwenta ang justice system doon. Ang kapal ng mukha mo. Di ba? Palagay ko yung mga gamot na iniinom nito. Saka yung sakit niya nakaka-apekto na sa pag-iisip niya.